Okay, so good morning mga kabigman. May kasama na naman tayong follower ngayon, all the way from Batangas City, si Ma'am Kat. Dumayo pa sa atin para matuto lang mag-drive. Ready na ikaw? Ready na po. Okay, tapos na kami mag-familiarization. Ganyan lang, itian mo lang, lakasan mo lang loob mo. Yes. Okay, so take note, ulitin ko ulit ha. Speed natin, minimum 20, maximum 40. Apo. Sige, hold si brake. Hop, hold lang si brake, lagay sa drive. Yan, lagay sa drive. Hold pa rin si brake, release yan brake. Ang pag-release nito, ma'am, di ba may mga time katulad yan, matigas. Matigas. Para lumambot siya, angat mo siya ng konti. Angat mo. Sabay pindot. Angat mo muna pag ano. Yan, baba mo. Yun. Okay. Focus na ikaw sa unahan, bitaw na ikaw sa brake. Yan, bitawan mo lang, nagalaw na yan. Patong ang paa sa gas. Huwag mo silipin. Ah, sorry. Diyan ka sa unahan tumigil. Yan. Okay, so dagdag ka ng konting speed. Konti lang, yan. Speed up ka pa ng konti. Yan. So, ang pag-maintain naman dyan sa gas pedal, sa speed, halimbawa, naabot mo na yung 40. Apo. Okay, ang gawin mo, steady lang ang paa mo. Huwag mo siyang bitawan, huwag mo rin siyang diinan. So, para ma-maintain niya yung 40 na speed. Apo. Pero once na ang kalsada ay biglang pababa, siyempre, bibilis yan. Bitawan mo si gas, nag-aabang ka kay brake. Okay. Yan, mabilisan lang ang tingin sa side mirror. So, sulitin po natin ang pagdayo ni Ma'am Kat dito sa Lipa. Malayo pa po ang pinanggalingan nito. Shout out kay Sir, napaka-supportive naman ng mister nito at kahit puyat, sinamahan talaga siya. Iba talaga pag sinuportahan tayo ng ating mga partner. Lumalakas ang loob. Pagbaba na siya, ang paa ay naka-standby na kay brake or naka-abang. Bigla pa napabilis ako. Hindi, ayos lang yan. Normal lang yan, bumibigat pa ang paa. Basta wag kang kakabahan sa ganyang sitwasyon. Relax ka. Apo. Yan, alalay sa brake lang naman, alalay bitaw. Yan, pag bumagal, bitawan mo siya. Para hindi siya bibilis, bitaw mo lang ng konti. Para konti lang din ang ginagalaw niya. Okay, bitawan mo ulit si brake, tama, bibilis yan. Apo. Kontrolin mo naman siya. Yan. Ibitaw naman si brake. Si gas naman ang kailangan mo dyan kasi pahon. Punta ka naman kay gas. Signal ikaw sa left. Sulyap sa left, wala. O lipat ikaw, gas up. Hindi, huwag kang magpapatay ng Ay, signal sorry light po. mo na. Gas up mo na ikaw. Apo. Yan, lipat ikaw sa left unti-unti. Lipat. Yan, sige gas Okay ikaw. na po dito sa lane na yan. Oo, okay na po yan sa lane na yan. Kasi may nakaharang yung patay ang signal light. Yan ka lang, stay on your lane ka na. Pababa uli yan. Nakakalito ko pala talaga sa line. Oh, nakakalito pa kasi wala siyang linya. I mean, wala siyang guhit. Walang pavement marking pa. Yan. Basta layuan mo lang ang tingin sa kalsada para malayo pa lang na-anticipate mo yung direction mo. Apo. Grabe sir, sa malalim na talaga ako. Pag hindi mo sinubukan yan, di ba? Yes po. Alam, ang sarap matuto, sir. Pero nalilito po, sorry po, nalilito po talaga ako sa line. So, normal lang yan, Opo. normal pa yan. Siyempre, unang takbo mo pa lang naman. Ang sekreto nga lang dyan, malayo ang tingin. Apo. Para malayo pa lang, ito pala linya ko. Kung anong hugis na kalsada, yun lang Opo. din ang pihit ng malibela. Sir, ang laki ng help niyo dun sa ano dito. Ah. Yung pala yung help niya. Oo, yan yung reference yan. Talagang as in ganito lang. Yan, stay on your lane ka lang. Tapos, yan, pababa na naman siya. Alalay lang ikaw sa brake. Alalay bitaw. Stay on your lane ka lang. Huwag mong alalahanin ang mga kasabay mo dahil sila naman, alam nilang nag-aaral ka pa lang. Opo. So, mag-a-adjust sila sa'yo. At the same time, malaki nakalagay na warning sa or caution sa likod natin. Kaya importante, hindi tayo lumalabas ng linya. Opo. Kung magbabago man tayo ng linya, lilipat man tayo, importante yung tumingin muna. Bukod sa nakasignal, syempre, yun yung sinasabi natin na hindi porkit nakasignal ay pwede ka nang lumipat. Dahil hindi lahat nga ng mga kasabayan natin ay sumusunod sa batas. Hindi lahat ng kasabayan natin ay nire-respeto ang pagsignal natin. Kaya importante ang tumingin muna.
masanay tayong mag-slow down sa mga ganyang sanaw. Opo, sana ho. Lalo na pag sa mga barangay road, yung may mga taong Opo, naglalakad. Shoutout pala dun sa, nakalimutan ko na yung pangalan ng nag-comment. Very informative yung comment niya. No? Yun yung mga hinahanap nating mga nagko-comment na sa halip na mangbash ay nagdagdag ng kaalaman. Ang sabi ng comment doon sa matandaan ko, sabi niya, sir, dagdag kaalaman lang para sa magiging defensive driver. Yun nga, i-anticipate natin lahat ng mga kasabayan natin na karamihan dyan ay hindi sumusunod sa batas, sa rules ng kalsada. Pangalawa, sa matanda ko sa sinabi niya, lagi tayo mag-i-slow down kapag pa-curve ang kalsada kasi hindi natin nakikita ng malayo kung anong sitwasyon sa pag-curve natin or pag lumiliko, no? Kapag nagsisignal, yung mga hindi nagpapatay ng signal, it's either baka nakalimutan lang or kulang sa kaalaman. So, kailangan, bago tayo lumagpas sa kanila, mag-flashing light tayo or bumusika. Yung sinasabi sa defensive driver na kailangan, once na nakokontrol mo na ang sasakyan mo, kailangan ang next mo talagang magiging movement sa kalsada ay na-anticipate mo ang galawan ng mga kasabay mo. Ang isang driver, malayo ang tingin lagi. So, yan yung disadvantage at saka advantage ng daylight driving at saka night driving, no? Sa daylight driving, ang advantage, malayo ang nakikita natin. So, ang disadvantage naman, sa gabi, kumbaga, umiiksi ang ating vision. So, kapag hindi tayo naggamit ng high beam, hindi umaabot ng 100 meters ang ating nakikita. Yan, ganyan po ang nag-aaral, no? Tingnan nyo po si Ma'am Kat, relax lang siya, dahan-dahan lang siya, hindi natin kailangan magmadali. Kumbaga, pinapamilyar niya muna ang movement ng kanyang sasakyan, paano niya masundan yung linya niya, lalo na sa aming tinatak na kalsada, wala pang mga pavement markings. Nakatignan, pansin nyo siya, yung alerto siya, yung talagang binibigyan niya ng attention yung pag-check ng side mirror. Regular check pa. Kaya malayo din lagi ang tingin natin para na-anticipate natin kung mag-merge sa kalsada. Once na nag-merge, halimbawa, katulad niyan, oy, may nakaharang sa lane ko. Signal ikaw, yan. Tingin mo na, wala. O lipat, speed up ka ng konti. Wala lang, iwanan mo na yan, doon ka lang tumingin sa una. Patay mo na signal, yan. Patay signal. Yung, kontrolin mo naman ngayon ang sasakyan mo dahil pababa. Ganon yun eh. Halimbawa, lipat ka ng linya. Halimbawa, nandito ka sa linya na yun. Oy, pagtingin mo, mag-merge. It's about 100 meters. Nakita mo na agad yun. So, ang gawin mo, signal. Sulyap agad sa kaliwa. Once na tingin mo ay mayroong parating, yon. Medyo alalay ka ng konting break doon. Pero once na nag-clear siya, speed up para makalipat ka agad. Saka sa mga baguhan, syempre, hindi nga talaga maiwasan minsan na minamahal ang kasalubong. Ang kasalubong, pag minahal mo yan, bibigyan ka niya ng takot. So, huwag niyo siyang mamahalin. Ang mamahalin mo yung linya mo. I mean, doon kayo mag-focus sa linya. Hindi more on focus kasi para hindi mo maramdaman na para kanilang babanggain. Ganun ang nararamdaman ng isang baguhan. Pagka may nakasalubong, akala tinutumpo ka. The more na nakikita mo sila'y pasok sa linya nila, pasok ka rin, safe ka. Kaya yung sinasabi natin na kapag nag-drive kayo, hindi nyo kabisado ang kalsada, dahan-dahan lang kayo. Lalo na kapag pa-curve, slow down. Kasi nga, hindi mo nakikita ng malayo ang unahan. Baka mamaya may nakaparada, mamaya may aksidente palang nakabalandra dyan. Pagka bumusina sila, slow down ka naman dahil mag-overtake sila. Yan, para papauna mo sila. Slow down lang, huwag ka magpo-full brake. Slow down, bitaw mo si brake, bitaw mo. Hindi rin tayo pwedeng biglang mamemorate na nasa gitna tayo. Slow down lang ikaw, bitawan mo lang si gas, mag-i-slow down yan. Para makalagpas sila. Then, pagka nakalagpas na, gas up ka lang ulit. Yan, so naglipat ka ng linya, hindi ka nag-signal. Yan ang lagi mo tatandaan ha. Pag nagbago ka ng linya, signal muna at sulyap. Kaya bibigyan mo rin ng attention ang pag-check ng rear mirror mo. Kasi nga dyan, sa pagsulyap mo dyan, nakikita mo ang sitwasyon sa likod. Malalaman mo, oy, may kasunod na pala ako.
Check naman ang mga side mirror kung nasa ang side naman siya. Mag-overtake pa siya sa kanan, mag-overtake pa siya sa kaliwa.